Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 13, talata 44 hanggang 46. Ang sabi po dito, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papurit pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Ito po yung Sunday Gospel sa darating na July 26, 2026. Tatlo po siya, pero iisa-isahin ko lang po. Kasi ito ay tungkol sa natatagong kayamanan, perlas na mahalaga. Yung sunod niya doon ay ang lambat, saka yung kayamanang bago at luma. So tatlo kasi siya. So ito unahin ko lang muna itong natatagong kayamanan at perlas na mahalaga. Ito pinapakita na yung paghahari ng Diyos, sinanilintulad sa isang kayamanang nabaon. At nang ito inuhukay ng isang tao, kanyang tinabunan at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yung bukod na yon. Ganon din sa isang mga ngalakal na naghahanap ng mga mahalagang perlas, na nakita niya itong mahalagang perlas na ito, ganun din ang ginawa niya. Ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yung perlas na yon. So dito, alam naman natin, ang tinutukoy dito, yung kaligtasan. Na ang kaligtasan ay walang bagay na pwedeng itumbas. Diba? Sabi nga, makuha mo man ang lahat ng kayamanan sa mundong ito, pero kung mahulog yung kaluluwa sa impyerno, sabi doon, ano yung pwede mong ibalik para may balik yung buhay mo. So ibig sabihin, wala nang tutumbas, wala nang papantay pa, o walang bagay na pwede nating ibayad pag ang pinag-usapan ay kaligtasan. Kaya nga tayo tinuturuan ng Panginoon, ng buhay ay hindi nakabase sa laki ng kayamanan na meron tayo sa mundong ito. Kasi mga bagay na meron tayo sa mundong ito, temporaryo lamang, at kahit yan nga, hindi pwedeng makaligtas sa atin. Kaya nga maraming tao, kahit anong yaman yan, kapag tinaningan na ng doktor, diba? Na hindi na magtatagal yung kanyang buhay, kaya niya ng ipagpanit yung kayamanan niya, basta lang madagdagan yung buhay niya. Kung yung buhay nga lang gusto mong ma-extend, gusto mong madagdagan, handa kang ipagpalit yung kayamanan mo. How much more itong kaligtasan? Kasi ang kaligtasan, mga kapatid, alam natin kasi na ang buhay natin hindi nagtatapos dito sa mundong ito. Kundi meron tayong pangalawang buhay. So yung pangalawang buhay na yun, nakadepende kung sa langit ang diretsyo mo o kung sa impyerno. So kung makikita natin, kung yung buhay lang natin sa mundong ito ay napakahalaga na para sa atin, handa nating gastusan para lang tayo ay mabuhay o humaba ng konti yung buhay natin. Kasi siyempre, alam naman natin, hindi naman tayo talaga mananatili sa mundong ito. Ay kaya nating ipagpalit yung anuman, yung meron tayo, kayamanan na meron tayo. Kasi para sa atin, anin pa natin ang kayamanan, anin mo pa ang maraming salapi o maraming negosyo, kasikatan sa mundong ito. Kung wala ka na rin naman buhay, wala na rin itong halaga, wala na rin itong saysay. Kung yung buhay nga lang natin ay napakahalaga na para sa atin, how much more yung kaligtasan. At hindi lahat ng tao ay nakakasumpong ng kaligtasan ito. Kasi masyado tayong nakapokus sa mga bagay sa mundong ito. Maraming mga tao ang hindi nila masyadong binibigyan ng atensyon ng pagpapahalaga ang kaligtasan. Kasi mas nakapokus sila sa mga material na bagay, nakapokus sila sa kanilang future sa mundong ito. Paano sumikat, paano yumaman, paano nila mararating, makukuha yung mga bagay na gusto nila sa mundong ito. At kukunti lang, yun talaga nagpapahalaga.
sa kaligtasan. Kasi pag pinag-usapan ay kaligtasan, willing din tayo, no, na i-give up yung lahat sa atin, makamit lamang itong kaligtasan na ito. At alam naman natin ang kaligtasan ito ay biyaya na galing sa Panginoon. Pero kahit ito ay biyaya na galing sa Panginoon, kailangan nandun pa rin yung ating pagsisisi, pagtalikod sa ating kasalanan, at pagbabalik loob sa ating Panginoon. May mga bagay din na kahit paano ay meron tayong gagawin sa buhay natin. Kaya nga makita natin dito na nasumpungan niya, pinagpalit niya yung lahat ng kanyang mga arerian. Kaya may kita mo mga kapatid, no, walang bagay na in-offer natin para sa Panginoon, walang bagay na ginip up natin para kay Lord na masasayang, no? Kundi sabi nga lahat ng ginagawa natin, sabi ni San Pablo, ay malaki ang kapakinabangan, no? Sabi niya, our labor is not in vain. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon ay hindi talaga ito nasasayang, kundi ito ay nagiging pagpapala, ay nagiging mabangong handog para sa Panginoon. At ito, pinapakita lang ng mga kapatid na walang pwedeng itumbas. Kaya nga may sa kaligtasan na regalo ng ating Panginoon. Kaya nga kahit dun sa mayaman at si Lazaro, di ba? Grabe yung pagsisisi ng mayaman na ito kasi in-enjoy niya yung buhay, no, sa mundong ito. No? In-enjoy niya lang yung makamundong kaligayahan sa mundong ito at hindi niya na-enjoy yung sabi nga na yung kahit nasa lupa ka ay feeling mo nasa langit ka na, no? Lupa pa lang parang langit na. Kasi nang nasumpungan doon nila yung perlas, yung kayamanan na natago, grabe yung kagalakan na kanilang naramdaman. At yung kagalakan na yun ay hindi rin kayang bayaran ng anumang salapi, no? Kasi sa mundong ito, maraming tao para lang sumaya, para lang matuwa, nagbabayad, no? Para sila ay lumigaya sa buhay. Pero itong kaligayahan na ito ay talagang katulad kay Sakeo, di ba? Nang dumating yung kaligtasan sa kanya at sa kanyang sambayanan, ay talagang willing siya, no? Ibigay, ibahagi yung kanyang kayamanan. Kasi grabe yung kagalakan na naramdaman niya, hindi lang para sa kanya, kundi sa buong niyang sambayanan. Kaya nga tingnan mo na kay Lord tayo, nandun pa rin naman yung mga ambisyon natin, yung mga bagay na gusto nating marating. Pero siyempre, yung nagmo-motivate na sa atin, hindi na yung sa sarili natin, kundi inilalagay na natin sa kamay ng Panginoon. Diba? Kung ano yung mga plano natin, kung ito ba'y kalooban ng Diyos o hindi. Diba? May mga pangarap tayo sa buhay, pero siyempre, iba pa rin yung yung pangarap ng Diyos sa atin, yun ang mangyari. Diba? Marami tayong plano sa buhay natin, pero yung pinaka-the best pa rin, kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kasi yun naman talaga yung totoong kayamanan. Kayamanan na hindi kayang bayaran ng anumang pilak kayamanan sa mundong ito, di ba? Yung pag-ibig, yung pagmamahal, di ba? Yung mga taong nagmamahal sa iyo, yung kagalakan sa kabila na may mga problema, may mga pagtitiis, ay masaya ka na hinaharap ito, hindi ka nawawalan ng pag-asa, patuloy kang lumalaban, patuloy na tumatatag yung pananampalataya mo sa Panginoon. Mga bagay na ito na kayamanan na hindi kayang pantayan na anumang kayamanan sa mundong ito. Siyempre dahil doon sa kaligtasan na natanggap natin sa ating pong mga buhay. At yung yung kaligtasan na yun ay nagbubunga ng kayamanan. Kayamanang espiritual at kayamanan din sa physical, sa area ng ating buhay, sa ating pagkatao, di ba? Yumayaman tayo. Hindi man sa material ng mga bagay, kundi mayaman ka sa kagalakan, yung mayaman ang sa kaibigan, mga tao nagmamahal sa iyo, sa paligid mo, di ba? Mayaman ka sa pananampalataya, mayaman ka sa kapayapaan, umuunlad yung pagkatao mo, yung skill mo, di ba? Yung pangunawa mo.
So marami yung magiging kapakinabangan kapag tayo po ay naligtas, di ba? So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.